Magandang hapon mga kapatid. Magsiluot tayo at ating pagdasalin ng panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming mga handog, bunga ng aming mga pinagpaguran at pagudlad ng mga kaloob ng iyong bigay. Paspasad mo kami at ang aming mga handog. Gawin mo kaming kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo na po. Ngayon ay ika-4 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay at ang maunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Adam Gregor Arellano. Sabayan natin ang toro sa pag-awit.
Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat lumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Pagpuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nakain mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na ibinangal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpagsawalang hanggan. Amen. Magsipo na po lahat. Bilang mabuting pastol, iniaalay ni Jesus sa kanyang sarili para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan.
Ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos." Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, "Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas." Kaya ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na yun. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastor ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Paskol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginoon aking pastor, hindi ako magpupulang. Ako'y pinahihimlay sa mahinap na pastulan at pinaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng bagong kalakasan. Paskol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa magwid na landasi, doon yun inaakay. Kahit na ang dahil tumatahak sa kanilan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkol mo at pamalo, ang gabay ko at sanggana. Paskol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng likod mo, ikaw ay may handang tulang. Ito'y iyong ginagawa, nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay naisan, at pati na ang kawis ko ay iyong pinaaapaw. Paskol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay ng pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa akin tatagayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Paskol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Si Jesus ang paskol nagdala sa bigat ng ating mga kasalanan. Tayo'y kanyang pinipon at pinangalang bilang tawad. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, pagpapalain kayo ng Diyos kung kayo'y maparusahan sa paggawa ng mabuti. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na natin iwan ang pagkakasala at mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa
sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw, ngunit tinipon kayo muli ng pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa na hindi sa pinto nagdaraan, kundi umakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay isang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay namumuna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba pagkus pangay patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang balinagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya ulit sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino man pumapasok sa pamamagitan ko ay malilikas, papasok sa lalabas, at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay, at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang mabuting balita ng Panginoon, Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo na po yan. sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, ako minawag ko dito ng hapon po. Palapakan po natin ang Panginoon. Ngayong pong linggo, nagdiriwang po natin ang Good Shepherd Sunday. No? Ang linggo ng mabuting pastor. At sa linggo rin ito, ang ating mahal na simbahan ay itinatalaga ang araw na ito bilang araw ng pananalangin sa bukasyon. The World Day of Prayer for Vocation. Kaya sa misang ito, pagdadasal po natin ng mga kabataan na maging sila ay alam nila ang kanilang antinig ng Diyos sa kanilang puso, na kung saan sila dinadala ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya ngayon, ngayong taon napalad po tayo dahil sa ating pong simbahan, nadagdagan po ang papasok sa seminaryo. Noong nakaraang linggo, kung nabalitaan niyo po, si Gabriel, nakapasa po ng San Carlos Seminary. Si Jose Gabriel.
At ito po ay bunga ng isang pamayanan, ng isang komunidad na sama-samang nagdadasal. Nung hindi magiging seminarista ang isang bata kung wala ang suporta at panalangin ng kanyang komunidad. Kaya kayo po ang humubog kay God. No? Kaya ngayon po, dadagdagan po natin ang ating panalangin na ang mga magpapari, ang mga papasok sa seminaryo ay maging katulad ng ating Panginoong Yesus, ang mabuting pastol. Hindi lamang maraming bukasyon ang ating pinagdadasal. Ang pinagdadasal natin ay mga mabubuti at banal na pari. Amen? Ngayon pong Good Shepherd Sunday, bukod sa mga leader ng simbahan, ang ating pinagdadasal, ipagdasal din po natin yung ating mga leader, mga pastol ng ating pamahalaan, ng ating simbahan, ng ating komunidad, at lahat ng nagpapastol sa atin. Tayong lahat ay matuturing po nating pastol ng isa't isa. Amen? Kaya tawag nga po natin sa ating pong BEC ay kawan. Diba? Kawan ni San Vicente at kawan ni St. Benedict. Ibig sabihin, tayo ay mga kapwa tupa at kapwa pastol sa isa't isa. Kaya nga po, kung tayo po ay mga kapwa pastor, leader ng ating pamayanan, leader ng ating pastor ng ating pamilya, ng ating kapitbahayan, ng ating trabaho, ano ba ang kalidad o ano ba ang dapat nataglayin ng isang mabuting pastor? Sa ating mga pagbasa, ipinakita po sa atin ni Jesus, ano ba ang katangian ng pagiging mabuting pastor? Una, ang mabuting pastor ay nakikilala niya ang kanyang mga tupa. Paulit po. Familiar siya. Alam niya yung kanyang mga tupa. Ang kasama, ang kabilang sa kanyang kawan. Ang sinabi sa ating Ebanghelyo, no? Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan. No, ibig sabihin, bawat isang tupa kilala ng mabuting pastor. No? Tayo din po, no, sa ating pong kawan, kilala ba natin ang isa't isa? Oo, kilala natin minsan. Madalas siguro yung mga pangalan. Pero, ang pagkakilala ng isang mabuting pastor ay alam niya ang amoy ng kanyang tupa. Alam niya kapag ang tupa niya ay matamlay. Alam niya kung ang tupa niya ay mayroong sakit. Alam niya kung ang tupa niya ay nagugutom. Alam niya kung ang tupa niya ay nawawala. Kaya mga minamahal ko kapatid, kung tayo po ay nais natin magpastor sa isa't isa, tanongin natin na ating sarili, kilala ba natin ang isa't isa dito sa ating kawan? O tayo nagsisimba lang tuwing linggo, wala tayong pakialam sa isa't isa. Ang taong may pakialam sa isa't isa, alam kung ano ang pinagdaraanan ng bawat isa. O dahil kilala mo siya, alam mo na mayroong nasa italimik ngayon, baka mayroon sa pinagdadaanan. No? Lapitan mo siya. Ibigay mo ang iyong tulong. Yan ang mabuting pastor. Nakikilala niya ang kanyang tupa. Inilalapit niya ang kanyang sarili sa kanyang tupa. Amen? May crisis tayo ng pagiging leader ngayon. Kasi ang leader natin ngayon, mga untouchables. No? Kapag naging leader, sabihin niya, ay, mataas ako. Mas baba ka lamang. No? Minsan kapag tayo ay na-promote, okay, nagkaroon tayo ng tungkulin, ang tungkulin ay nasa sa ating utak, hindi nasa sa ating puso. Ang tunay na pastor, ang mabuting pastor, ay kilala niya ang kanyang tupa.
Pangalawang katangian ng mabuting pastol ay nangangalaga sa kanyang tupa. Pakiulit po. Ano yung una? Nakikilala ang tupa. Pangalawa, nangangalaga sa tupa. No? Sa ating po mabuting balita, nasabi po natin, no? Narinig po natin na si Jesus ang pintuan. Ibig sabihin, siya ang nangunguna sa kanyang mga tupa upang sila ay huwag mapahamak. No? Ibig sabihin po, kapag ang pastor ay nasa harapan, handa siyang harapin ang lahat ng mga pagsubok, no? ang lahat ng mga pwedeng mga disgrasya. No? Handa siyang lapain ng mga leon, lapain ng mga asong gubat, no? Kagatiin ng mga saktan ng mga magnanakaw. No? Ngunit, ang mabuting pastol ay hindi niya iniiwanan ang kanyang tupa kapag nagkakaroon ng problema. No? Sa hirap at sa ginhawa, kasama niya ang kanyang mga tupa. No? Kayo, no? May graces tayo sa pagiging leader. Kasi ang mga leader natin ay ang gusto nila sila ay pinaglilingkuran. Ang tunay na leader, ang tunay na pastol ay handang maglingkod kahit na siya ay masaktan at kahit mahirapan. No? Yan po ang ating pinagdadasal. Na tayo din po ay maging mabuting pastol na naglilingkod sa ating kawan, na naglilingkod sa ating pamilya. Minsan kahit na tayo nauubusan. Minsan kahit na tayo ay nasasaktan. Iyan ang uri ng isang mabuting pastol, handang magbigay ng kanyang sarili alang-alang sa kanyang tupa. Bakit? Dahil mahal niya ito. Pangatlong katangian ng mabuting pastol ay nangunguna sa kanyang tupa. Pakiulit po. Nangunguna saan? Patungo sa lugar na mabuti. Dinadala ng isang pastol ang tupa sa kaniyang lugar. No, kaya nga sinabi ni Jesus, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ibig sabihin ng mabuting pastol, siya ay leader na nangunguna sa paggawa ng mabuti, sa pagtahak ng mabuting landas. Ibig sabihin ng isang leader ay isang good example. Hindi siya nangunguna sa paggawa ng masama. Ang isang leader, ang isang pastol, ay nangunguna patungo sa kabutihan, sa paggawa ng mabuti. Kaya mga minamahal ko kapatid, kung si Jesus po ay mabuting pastol, nais niya na tayo din, kanyang mga tupa, ay maging pastol sa isa't isa. Paano tayo magiging mabuting pastol sa bawat isa? Tatlong paraan, tatlong katangian. Una, kilalanin natin ang bawat isa. Ibabat natin, huwag natin ilayo ang ating sarili sa isa't isa. Kilalanin natin ang damdamin ng emosyon ang pinagdadaanan ng isa't isa. Pakilakbay tayo sa ating kapwa. Pangalawa, kaligain natin ang mga nangangailangan. Protektahan natin ang mga mahihirap. Kapag meron tayo kapwa sa ating kawan na nangangailangan, damayan at alalayan natin sila. At pangatlo, manguna tayo sa paggawa ng mabuti. At kapag tayo ay naging mabuting halimbawa, may dadala natin ang ating kapwa sa mabuting landas, sa buhay na ganap, at sa buhay na kasiya-siya. Amen? Ayun po ay pambansang panalangin para sa bukasyon. Ipagdasal po natin na ng Panginoon magpadala ng maraming mabubuting pari at higit sa lahat magpadala tayo din po ay magkaroon ng puso na
na marunong, isang puso na katulad ng puso ni Jesus, ang mabuting pastor. Amen? Palapakan natin ng Panginoon. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, Mamang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Bere, ipinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa madaing libing, nanahon sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mamuli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at upo sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kakatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muling ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lumulog tayo sa Diyos, taglay ang pagtitiwala sa kanyang malasakit at pag-ibig sa ating. Manalangin tayo. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pare, diakono at reliyoso, patuloy nawa silang maging tapat na pastol ng kawan ni Kristo. Manalangin tayo. Para sa mga namumuno sa ating lipunan, matularan nawa nila ang halimbawa ni Kristo, ang mabuting pastor na laging kapakanan ng lahat ng ninanais. Manalangin tayo. Para sa kabataan, masundan nawa nila ang tinig ni Jesus na muling nabuhay upang maaki sila sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Para sa bukasyon sa buhay pagpapari, ang pagiging reliyoso at reliyosa, mas madami nawang tumugon sa panawagan ng Diyos upang mas maalagaan ang kanyang kawan. Manalangin tayo. Para sa mga yumao, makamtan nawa nila ang kanindigang walang maliw sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Pagalitan natin po. So, dalangin natin sa Panginoon ang ating mga intensyon at kailangan. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin o Ama upang sa aming pagsisikap na maganap ang iyong kaharian, madatnan mo kami kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po natin.
Magstay na po lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya ang banal. Ama namin lumikha, tungayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila'y binyagan ay makapagpakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ng Jesucristo at sama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sa sumayin Diyos ang iyong puso at diwa. sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat, ay ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon pinaliliwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamuntukan na tumuhos sa aming lahat. Naghahaing walang mumpay, ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan, sa piging na iyong buhay, hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya isa na mga health si awit ang papuri sa iyo, na walang mumpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong padakilaan. Silod na po. Ang badaming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan. Kaya sa mga magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinapilit ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, umiabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin ito ang aming katawan, ay hahandog para sa inyo. Hindi naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, wali kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito, pinuli nito ang kalis ng aking dugo, ang bago talahang gatipan ng aking dugo, ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa iyo magpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ligtas mo kami, Anak. O Jesus, kami ay ngayon at magpapakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniari namin sa iyo ang tinapay na ibibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, kuskusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, may reliever kami obispo ganta ng kaparihan. Alalahanin mo rin mga kapatid namin ng Inday, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo, at pagindapatin kami lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, ang Immaculada, Concepcion ng Pasig, sa nasang kanyang kabiyak ng puso. Kay sana mga pastor at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Makasabi ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, kalalang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kapaligsahan, araw-araw. Awarin mo kami sa aming kamasalan. Papatawad kami sa pagkasala sa amin. At wag mo kami itulog sa puso. At yagyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin pamilya sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yeso Kristo. Salamat sa'yo at kaharian, kapangyarihan at kapulihan, karuna at makapagdasal, ngayon at magpakailanman. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang inyong mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa bait niyo. At sumayo. Ibigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Meron ang Diyos na nagkakalit ng mga kasalanan sa mundo. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nagkakalit ng mga kasalanan sa mundo. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nagkakalit ng mga kasalanan sa mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulot na po na. Mga kapatid, narito si Jesus ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa
Buhay kanyang pinagpapalitan sa malinang kahasulan. Ay puno ng iyong ilalim, hindi ako makakapagpuan. Magsilod po ang lahat. Prayer for vocations. Lord of the harvest, bless the young people of the Diocese of Pasig with the gift of courage to respond to your call. Open their hearts and inspire them to live in sincere and generous love, nurturing hearts that freely give of themselves in service to others. May our communities become fertile soil of faith, hope, and charity, where vocations are joyfully discovered, nobly supported, and courageously embraced for the glory of your name. Instill those religious life, parish ministries, and families with the confidence and grace to invite others to embrace the bold and noble path of life consecrated to you. Unite us with Jesus through prayer, discernment, and sacrament, so that we may cooperate with you in building your reign of mercy and truth, of justice and peace. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ang maraming mapagmahal, ikaw ang buting pastor na nagtataguyod sa amin. Kaya kaming kawan mo ay iyong tangkilikin pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak upang kami lahat ay iyong maliligtas, marapatin mo kami makarating sa pasulan na nilalaan mo sa amin ngayon at kailanman sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsuko po lahat. Mga minamahal ko kapatid, ang isa po sa ating miyembro ng ating kapilya, isang katikista, si Sister Mary Ann, ay nangangailangan po ng medical. Siya po ay kasalukuyan nasa ospital at nangangailangan ng dugo. No? Sa mga may nais po mag-donate ng dugo o ng financial assistance, maaari po natin ipahatid po sa kanya. At ngayon po, ayos ko po sana magkaroon po din yung pagkakataon na ito na mag-second collection po para sa kanya. Hindi po muna tayo mag-second collection para sa vocation ng diocese. At ito po ay para po ibibigay po natin sa ating kapatid po, si Sister Mary Ann. Announcement. Para sa nalalapit na kapistahan ni San Jose Manggagawa, tayo po ay malugod na inibitahan sa mga sumusunod na schedule. April 22 to April 30, Rosary and Novena Mass 5 p.m. April 28 to April 30, Triduum Mass 7 p.m. April 30, Procession 5 p.m. May 1, Feast Day, Mass 8 a.m.
Gaganapin po ang mga ito sa St. Joseph the Worker Chapel. Sa May 1, first Friday of May, and Feast of St. Joseph Worker, magkakaroon po ng mga sumusunod na gawain sa ating parokya. 6 a.m., banal na misa, 5 p.m., holy hour. Susundan ng banal na misa at pagpapaspa sa lahat ng mga ama. Sa May 1, Friday, ay magsisimula na rin po ang Flores de Mayo. Iniimbitahan po ang lahat, lalo na ang mga kabataan, na mag-alay ng bulaklak para kay Maria sa buong buwan ng Mayo. Ito po ay gaganapin tuwing alas 4 ng hapon sa ating simbahan. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin. Magsiyo kayo samantalang ginagawa ng pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at tumugkog sa inyo pakundangan sa pagkabuhay ni Yesu Cristo ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Kayong tinatalooban ng manilabos ng walang mali na kalayaan ay pagkampinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Ay kayo ay kaisaniyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya, at binyag kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting mamumuhay ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen. Pagpalaan kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na, humayo kayo taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Magandang gabi po sa ating lahat. Pag-ibig ng Diyos sa kanya, Hallelujah. Sigaw sa lahat, palingan niya, lahat, naluto ko sa lahat. Pag-ibig niya sa inyo ay takot, ay takot. Ingat sumaya, sabay sila, walang ibukan. Walang kayang hindi kami, imagat ng Diyos, sumaki, dami ng suman, Ipatuloy anak ko Sa'y pangalan, ating pag-ibig, pag-ibig ng Diyos sa kanya, ating pag-ibig, pag-ibig ng Diyos sa kanya. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.